masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. We are so blessed ngayong araw na ito dahil ang makakasama po natin ay isang babae na magsasaka, hardinera, ano? Walang dilit iba, kundi si Ma'am Joan Orencia Bautista, owner ng Orbs Integrated Farm. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Ma'am Joan, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Ngayon po, preparing kasi next week, elective CS na po ang gagawin sa akin. Wow, talaga naman. Pangilan na po si baby? Pang third po. Alright. Pero seventh sa pregnancy. Yes. Talagang ano, bless po ng Panginoon yan. Yes, Tatlo sila, tatlong hari yata. Yes po. Yes! Dadako po tayo sa inyong farm. Kailan po kayo nagsimulang mag-farming? 2018 po, right after po na mag-resign ako. Yes. Kasi ang dream ko kasi, nare-recall ko kasi yung cacao na iniluto sa akin ng tatay ko way back then. Okay. So sabi ko, gusto ko magkaroon ng sariling kakawan. And then, by accident, may booth yung cacao farmers dyan sa munisipyo during yung festival namin. Festival, alright. Okay. So, in-encourage nila ako. 2018, Opo. nagpatanim kami ng cacao. Dahil nga, yun yung parang gusto ko. And then after that, nag-branch out kung ano yung knowledge namin sa farming because of the Cacao Farmers Association of Nagcarlan. Ano pong work nyo dati, Ma'am Joan? Licensed medical technologist po ako. Naku, dinala ka ng Panginoon dito sa pag-agadan. Yes. Kayo po, sa isip po ninyo, bakit po farming kayo nag-venture? Actually, wala talaga akong inisip right after resignation. Yes. Pero dahil nga alam kong may isang loteng naiwan sa akin ng tatay ko, why not pagyabungin yun? Kasi yun yung dream ko. Bakit ko siya ibebenta kung ito naman ay ibinigay para sa akin? Why not cultivate it? Ganun. Opo. Gaano po ito kalawak, Ma'am Joan? 6,800 May square kalahating hektar, Ma'am yes, Joan. Ma'am, personal yan, ako po, pag babae po ganito na interview ko, na-inspire po ako lalo sa pagtatanim. Kung ikaw, babaeng tao, nagagawa niyo po magtanim, much more, ako lalaki, di ba? Yes po. Opo. Ano po bang fulfillment o enjoyment, ano po bang nakukuha mo niyo sa pagtatanim? In comparison po dun sa work ko, Yes. yung paghihintay, anticipation pag magtatanim, yung anticipation na, wow, may magandang nagbubunga. Yes. Unlike dun sa anticipation na, minsan may konting reklamo ang pasyente, minsan may konting sisi, gano'n. Yes. In contrast, napakalaki ng difference. Yung sense of fulfillment nasa farming. Tsaka nakakawala po talaga ng stress. Tama po. Tsaka ano kasi yan, Ma'am Joan, tama po ba? Kapag yung halaman nilalagaan mo maliit pa lang, napalaki mo, napabunga mo. Yes. Napaka, yung feelings mo po, ano? Yes po. Tsaka yung commitment kasi, yun po yung actually yabong. Hindi actually dahil may green thumb. Tama po. Yung commitment mo dun sa pagpapalago. May buhay din kasi yan, Ma'am Joan. Exactly. Ano na pong produkto po ninyo ngayon mula sa kakao? May lip balm po kami. Okay. Tapos ngayon may tabliya kami. Yung fresh harvest, kami na po yung nagpa-process. Wow. Ngayon may po kami, may tabliya kami na process 2 weeks ago dinrive. Yun na po, tabliya. Nung bang si Tatay ay nabubuhay pa, nagkakaw na rin ba siya? O ikaw na mismo nung ikaw nang nalipat sa iyo to? Feeling ko kasi may kakao po kasi dun sa bahay namin. Yes, alright. So feeling ko dun siya nag-harvest. Tapos ginawa niya ako ng chocolate out of dun sa grinded beans. Yes. Yun yung tumani sa isipan mo. Yes. Okay. Tapos yung lasa, napakapait. Pinatikim ko sa pinsan ko. Sabi niya, Joan, hindi masarap. Sabi ko, sarap na sarap naman. Siguro dahil gawa ng tatay ko yun. Tama po. Tsaka yung ganda, ma'am, nasa tumitingin eh. Nasa, yung sarap, nasa kumakain eh. Yes. Kagaya po nito, ako po gandang-ganda sa inyo. No? Salamat po. Okay. Paano po nagtatanim ng kakao? Paano po tinatanim? Ibigyan nyo nga po kami ng idea o i-educate nyo nga po kami. Ayun po. Yung beans, pwede nyo po siyang pa-sprout. Ibabad nyo muna ng konti sa tubig para lumambot yung coating. And then, pag nag-sprout na yung roots, pwede nyo na siyang itanim directly. Direct sa lupa? Yes. Or pwedeng nakaseedling siya.
At ang kaparehas din siya kung grafted. Yes. 3 years time, grafted or from seeds, mamumunga na po siya. And then, So, yun. iba-iba siyang pamamaraan din, no? From seedlings, pero siyang grafting. Yes, Tapos, mga ilang year po ang bibilangin mo bago ka makaharvest? Ayun po, 3 years po. Parehas years? sila from seeds or grafted. Oo. 3 years po yung bibilangin natin, magkakaroon na kayo ng fruits. Siguro po kayo, experience ninyo, alin po yung mas magandang magbigay ng bunga, yung pong seeds o yung grafting? Kasi most of the fruits po dito is from seedlings. Seedlings, So, mas yun. matatag siya, ano? Opo. Tapos, gaano po karaming bunga naman? Depende po sa variety. Okay. Katulad niyan, may masipag kaming puno, may mga puno naman kaming kokonte, pero yun yung parang pang palasa. Yun yung maaroma. Yes. Kokonti lang yung bunga niya, pero maaroma siya. Ba, talaga Yun po naman. yung white yung loob ng beans. Okay, bukod po dun sa, sabi niyo nga po, stress reliever niyo siya, ano pa po benepisyong nakukuha po ninyo sa pagkakakao, pagtatanim? Actually, yung fruit itself, Yes. mataas po yung demand ng cosmetics sa oil ng kakao. So, yung isa ng naging product ko is body scrub. Yes. Nakakaputi siya. Right there and then, Yes. may makikita na kayo maglalighten. Tapos, di ba yung mga buntis, may stretch marks. May isang lotion doon na sikat Yes. na ang ingredient ay cacao butter. Yun. Kasi naglalighten po siya ng scars. Yung pong ating gobyerno, ngayon pa lang po pinopromote ang kakao, pero kayo nandito na kayo sa industriya. Yes. Ano? Yung po bang knowledge, alam ko'y pinahiram sa iyo ng Panginoon, kaya ka dito dinala, na ibabahagi na po ito sa iba? Yes po. Dahil nga po Wow. doon sa Cacao Farmers Association, ang dami pong nag-branch. Yes. And then, yun po, yung mga kaibigan ko na nakakakita, nagpupunta sila dito, gusto Yes. nilang matutunan. At eventually, dahil meron din silang kapirasong lupa, gusto Yes. rin nilang mag-start. Abot yung mga estudyante po, may mga... Meron din po kasi Praise God. last time may naghahanap nga ng beans kaso hindi pa kaya ng capacity ng farm namin dahil Yes. ngayon pa lang ulit gumaganda. Since nung April, ngayon lang sila gumaganda. So, ang capacity na kailangan ay 10 kilos. Kaso hindi pa namin siya kayang i-provide. May itetest po silang machine. Sana. Ma'am Joan, marami na kayong natuturuan. Naniniwala ko, darating ang araw, di na tayo mag-import. Hopefully po. Sa halip, makapag-export pa Yes, tayo. dream po namin yan. Yes. So, bukod po sa kakao, ano pa pong ibang mga products natin o tanim natin dito po sa May ating... lansones, nagpatanim din po kami ng rambutan. Wow, okay. Yun, yung rambutan po yung RR variety. Ay, matamis to, Ma'am Yes Joan. po. Tapos may bubuyog po kami inilagay. So yung last year, nung nag-harvest kami ng honey from our bubuyog, Yes. lasang rambutan. But, Totoo po. dahil doon sila kumukuha ng yung nectar na tawagin, ano? Yes po. Ilang na po yung ating bubuyog? Yung box po, siguro more or less 10. Tapos yung ferals, yung galing mismo sa wild pa, siguro more than 10 din po. Yes. Sarap siguro ng honey na galing dito, Ma'am Joan. Pwede po natin buksan mamaya. Sige nga With the po. help of my husband. Kasi siya po yung hands-on pagdating sa bubuyog. I understand, meron ka rin letosan dito, Ma'am Yes Joan. po. Alright, ano pong pamamaraan po ninyo sa pagleletos naman? Hydroponics po siya. Hydroponics. Kasi dahil nga medtech po ako, nakakayamang ibunyag, takot ako sa lupa. So yung hydroponics, yung fitted for me. Dahil, syempre, may knowledge tayo sa mga germs sa lupa. Yes, yes. Sa hydroponics, yun yung nababawas doon. Yung germs, yung intensive labor na pagtatanggal ng mga damo-damo, yun po Tama yung po. tinanggal sa hydroponics. At saka malawak na itong farm mo kasi hindi ka na po pwede magbungkal doon. Dito, parang plant and forget siya, hindi masyadong Yes po. kaalagayin. Yes po. Okay. Ma'am Joan, invite niyo po yung mga nanonood sa atin na try po nila yung pagtatanim. Ako, naniniwala ako. Masaya po kayo. Dito kayo dinala. Yes. Alright. We are inviting you to at least learn hydroponics and Yes. cacao. Bukod sa nakaka-stress relief siya, nakakatulong tayo sa environment and pwede rin siyang pagsimulan ng business or pagkakakitaan. Paano nyo naman po binamarket? Nabanggit nyo po yung business? Yes. Yung hydroponics po, Yes. may grupo po kami na sa ngayon ay nagkakonduct dito ng meeting. Yes. Meron kaming source papunta sa palengke. Yes. And then pwede rin kami magtinda sa Sampaloc Lake sa San Pablo. Okay. May mga restaurants and mga samgyupsalan din kaming
pinoprovidean. Yon. Tapos yung Kakao. Kakao, mga booth, ganyan. Yes. Na-invite kami ng ibang government agencies like BPI na maglagay ng booth, magbebenta, ganon. Ito yung, bisa tinatayap nila tayo, no? Yes po. Yung AgriLink po ba na napasama na kayo? Yes po. Wow. Nung time trade po yan. Yes. Nung time po na wala ako pang baby, lagi akong kasama. Yes. At yung lip balm po natin ay nanalo as second placer ng non-food sa national competition ng Department of Agriculture way back 2023. Wow, talaga naman. Subok na pala si Ma'am Joanne. Hindi na kailangan subok na sa pagtatanim. Bigyan nyo na nga po ng idea ng ating mga kababayan kapag ba ako mag-start ako sa pagkakakaw, anong dapat kong consider? Yun po, sa business, yes, business-wise, pagdating sa farming, yes, kailangan nyo mag-invest sa time. Oras, alright? Oras. So, hindi agad na magtanim ka ngayon, bukas kikita ka na. Yes. And dapat, marunong kayo mag-troubleshoot. Hindi pwedeng nag-fail ka ngayon, give up na. Opo. Yun yung way natin na kailangan, ito pala yung failure. Kailangan mo mag-come up ng paraan. Yes. Paano mo siya matotroubleshoot? Kasi dun mo makikita yung personal learning. Yes. Yung fundamentals na natutunan mo sa isang school or sa mga trainings, yes, ma-apply mo siya. Pero yung personal touch, yes, dun sa failure, dun mo makikita lahat. Yes, continuous learning naman Yes yan, ma'am, po, diba? yes po. Pag nag-failed ka, doon tayo natututo. Yes po. Di ba? Yun Ngayon yung challenge. Yes. Ngayon po mainit ang panahon di ba? Yes Yung po. ating ozone layers, Yes po. manipis na. Yes Pag po. dito sa Laguna, malamig pa rin. Malamig Pero pa rin. ano pong mga challenge sa pagkakakaw ang nararanasan niyo kapag po tag-init ang panahon? Yung drought, kasi Yes po. kami ngayon wala kami pang malakas na source ng water. Yes. So, dapat dinidiligan din siya. Pangalawa, yung pests. Ayun. Yung pong pest, minsan yung lamok, Yes. may manunusok kung tawagin. So, as early as ganito kalaki, Yes. kinakain na siya. Paglaki, nabubulok na. How about kapag tagulan naman po? Pag tag-ulan, yun din po, less po yung fruiting niya. Okay. Pero ang kagandahan sa kakao, para siyang nyog, all year round. All year round, Yes, nagbubunga siya. So, hindi Yes, sa seasonal lang, Hindi po siya Diyan po seasonal. naka-harvest kayo, pag po in-harvest ba, isang harvestan po ba yan kasi isang puno? Or kailangan may titignan ka lang mahinog na to, pwede nang harvestin to, paano po ba May siya? stages po siya. Like, Okay. dito po, makikita nyo sa likod natin, iba-iba yung color niya. Yes. May sizes din. So, pag nag-harvest, kunyari kayo ng 10, Yes. may natitira na pahinog. Okay. Oo. Yes. Tapos, binibilad po ba yan? O paano? At kung dati, sinisip-sip, tapos Yes. ibibilad. Ngayon, iba na po yung process. Pagkatanggal nyo sa pods, Oo. ferment nyo siya, buburuhin nyo siya for Okay. several days. And then, saka nyo siya ibibilad. And then, saka nyo siya i-roast. Oo. And tatanggalin yung i-dedehal. Saka nyo siya i-grind. Ganon siya ka-tedious. Sa kakao po, hindi pa ako nakakain ng kakao ng yung raw. Pwede po ba yung kainin yan? Pwede. Meron po Okay. tayong hinog dyan. Oo. Tapos, nagluto yung asawa ko ng freshly grinded tablea. Pagka-harvest, anong lasa naman, ma'am? Manamis na maasim-masim, pero Talaga? masarap Parang siya. sampalok din siya. Parang gano'n. Parang guyabano. Guyabano. Yung texture, parang guyabano, Okay. yung mahibla-hibla. Yes. Paano mo man sa, bukod dun sa taglay na niyang sustansya, paano mo po sa masigit na mapapasarap? Siguro po sa yung foliar, ganyan. Okay. Kasi nag-aral nga din po kami ng yung GAP, Good Agricultural Practice. So, Yes. yung mga molasses, ganyan, kung yun ang ididilig nyo, mas tatamis. Nagkataon po ngayong araw na ito, marami ka pong bisita. Yes. Ano po yan? Educational, ano na po ba yan? Ano O yun? po? Sa hydroponics naman po namin. Okay. Bali, naging 3 na po yung asosasyon na sinalihan namin mag-asawa. Ako ay sa cacao farming, Yes. hydroponics, kaming dalawa. Yung bubuyog, siya Yes. na lang po yung pinasama ko. Patuloy tayo nag-aaral, di ba? Yes po, yes. Talagang continuous learning ang buhay. Yes, Di ba? Kaya totoo. pagtatanim, continuous learning. Yung iba kasi, ma'am, ala kong green thumb, tinanim ko, hindi naman siya nagbunga. Akala ganun lang po, di ba? Dapat inaalagaan, di Yes po ba, ma'am? po. Ako din. Akala nila, actually, yun yung naging challenge sa akin, sa asawa Yes. ko, tsaka doon sa farm manager namin. Mm. Ate, hindi ka naman marunong magtanim. Nung natanim na buo na yung greenhouse namin, hindi sila nagtatanim eh. Di na-frustrate na ako. Andiyan yung seed. Yes. Inihingi ko ng kokopit kung saan yun po yung medium namin. Hindi Yes.